namatay. Ngunit ako'y hiyang-hiya. Huwag mong akuin ang hindi sa iyo. Ngunit ako ang nagbabala sa iyo. At nang hindi mo ako pinakinggan, ako'y nanahimik. Ang bayan ang sumigaw. Mas narinig ko ang katahimikan ni Maria. At doon ako higit na nasasaktan. Paano ko haharapin ang isang inang inagawan ng anak nang dahil sa ating pasya? Mahal na gobernador, at taong pinagmulan kanina, nakapako na sa undok ng Utonda. Mas narinig ko ang sigawan ng bayan. Ngunit bakit mas malakas ngayon ang katahimikan? Ang kanilang sigaw ay lumilipas. Ngunit ang ginawa ay laging mananatili. Ako ba ang umatol sa kanya? Ginawa ko lang naman ang dapat kong gawin. May mga kailangan na sumusugat sa gumagawa, Poncio. Hinugasan ko ang aking mga kamay. Malinis na ang aking palad. Wala akong ginawang kasalanan. Ngunit ang bigat ay nasa loob ng dibdib. Hindi sa balat na kayang hugasan ng tubig. Hindi siya lumaban. Hindi rin siya nagsalita para ipagtanggol ang kanyang sarili. May mga taong nananahimik dahil alam nilang nakikinig ang langit. Bakit ako ang nanginginig? Gayong siya ang nakapako. Sa bukit ang kahoy na pinagpakuan ay maaaring masira at maglako. Ngunit ang alaala ay mananatili sa puso ng mga tao. Makakalimutan ba ng mundo? May kamatayang hindi bibing at kamatayang binubuhay ang alaala. Kung ako'y nagkamali, may babalikan pa ba akong pag-asa? May pintuang nananatiling nakabukas para sa nagsisisi. Tayo saksi sa kanyang paglakbay. Hindi bilang mga pusong tumindig sa kabutihan, kundi bilang mga kamay na pinili ang sariling kaligtasan. At ngayon, Poncio, ang tubig na naghugas sa iyong mga kamay ay hindi nakapaghuhugas ng alaala. Ito'y mananatili sa atin hanggang sa dumating na rin ang ating kamatayan. Claudia, ang iyong pagbalay naging tinig sa gitna ng katahimikan. Isang konsensyong hindi ko napakinggan. Ang aking pangalan ay hindi lamang mananatili sa kasaysayan, kundi itatanim sa bawat pusong makakaalam ng kwento ng kanyang paalala na ang kapangyarihan ay may hangganan, ngunit ang pananagutan ay patuloy na huhusga sa ating alaala.